of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririnig nating sinasabi, ang swerte naman ng taong ito, is so blessed, she is so blessed. Ang dami-dami namang biyayang pinagkakalob sa kanya. Kaya naririnig natin yan sinasabi ng iba, at marahil tayo rin mismo nasasabi natin yan sa ibang tao, sa ilang tao. It always makes me wonder, what do people exactly mean when they say that person is so blessed? Or to be more technical about the matter, ano kaya ibig sabihin ng mga tao? Ano kaya ang definition nila ng grace? O ng biyaya? Para sa marami, tinutumbas nila ang biyaya o pagpapala ng Diyos sa material blessings. Siyempre, pera, bahay, pagkain, ari-arian, trabaho, negosyo, material blessings. At sa physical blessings, good health, lakas, sa mga may karamdaman, kagalingan, healing. At tinutumbas din ito sa success, achievement, accomplishment. So, ang tinutukoy nating blessed na blessed ay yung maraming mga bagay na ito, maraming material blessings, maraming physical blessings, maraming achievements and accomplishments. Well, each of these things is indeed a blessing. Totoo naman, biyaya, pagpapala ang mga ito. But grace is much more than these things. Interestingly enough, binati ng anghel ng Diyos si Maria at ano naging pagbati sa kanya? Hail, full of grace. Why is Mary full of grace? Because she has Jesus. She has the source of grace. She has grace himself. Hence, Mary is full of grace because she has God, she has the life of God. Mahalagang balikan natin yung definition ng grace na binibigay ng Catechism of the Catholic Church, at ilang beses ko na ito nabanggit, that grace is a participation in the life of God. Pakiulit nga po. Ayan, natatandaan natin. That's the very meaning, the very definition of grace. It's a participation, it's a share in the very life of God. Kaya nga si Maria ay napupuno ng grasya sapagkat siya ay nakikibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Kaya nga mahalagang mabatid natin na kapag humihingi tayo ng biyaya ng Diyos, ang hinihingi natin hindi lamang material blessings and physical blessings. Again, God's grace is much more than these things. We must strive to receive the greatest thing, the life of God. So, my dear friends, do not settle for anything less. Dapat nating hangarin ay talagang matanggap ang grasya at walang iba kundi ang mismong buhay ng Diyos. We must strive to receive the blessings of the kingdom, mercy and forgiveness, peace of mind and heart, healing and well-being. Strive to receive the fullness of life. Sabi ng Panginoong Hesus, I came so that they might have life and have it more abundantly. Pang translation, I have come that you may have life and have it to the full. Naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay. Buhay na ganap at kasaya-saya. Ang buhay na ganap at kasaya-saya na inaalok sa atin ng Panginoon, buhay na handa niyang ibahagi, ipagkaloob sa atin, ay walang iba kundi ang buhay na puspos at nag-uumapaw
ng biyaya ng Diyos. Buhay na isang pakikibahagi, pakikilahok sa mismong buhay ng Diyos. What Jesus is offering us is Himself. He is the source of grace, He is the fullness of grace, He is the fullness of life, He is the abundant life. Again, don't settle for anything less. We honor today a woman who is full of grace. We always pray, Hail Mary, full of grace. Mary's immaculate conception is part of her abundant life. Again, Mary is full of grace because she participates, she shares in the very life of God. Si Maria ay napupuno ng grasya, hindi lamang dahil tumanggap siya ng tumanggap ng mga biyaya o pagpapala ng Diyos, kundi dahil siya ay nakilahok, nakibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Ang buhay ni Maria hindi lamang isang passive na pakikinabang. Ang buhay ni Maria hindi lamang pagtanggap na siya ay nakatunganga lamang sa mga pagpapala ng Diyos, kundi isang aktibong pakikibahagi. An active sharing, no? Sa mismong buhay ng Diyos. Mary's entire life is an active sharing in the life of God. Namuhay siya sa paraang ang buong buhay niya ay isang pagbubukas sa Diyos. Pagbubukas sa buhay ng Diyos. Abundant life means more than sufficient or over and above what is necessary. Sa Tagalog, higit pa sa sapat, higit pa sa kailangan. It can also mean out of the ordinary or superior. So, to have an abundant life is to have a superabundance of everything necessary for living. Siyempre ang tanong, do you want to have life and have it more abundantly? Ang daling sagutin ng oo ang tanong na yan. I hope that we would not only be answering this question with a 3-letter word yes. Sana ang sagot natin sa tanong na ito ay magmula sa puso natin, mula sa pinakamalalim na pagnanasa ng puso natin, sagot na talagang handa nating ipakita sa buhay natin. Na sa madaling sabi, dapat ipakita at patunayan natin na tayo nga ay handang makibahagi, aktibong makibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Well, the Advent season is supposed to help us deepen our desire to have the promise of Jesus be realized in us. That is, to have life and have it more abundantly. Ngayon pinararangalan natin si Mariang pinaglihing walang sada. Si Mariang napupuno ng grasya, hingin natin ang kanyang tulong upang tayo rin ay mapuno ng grasya, makalasap ng buhay na ganap. Gamitin natin ang kanyang inspiration upang tulad niya, buong aktibo tayong makibahagi sa buhay ng Diyos. Tulad niya, mamuhay tayo sa parang ang buhay natin ay maging isang pagbubukas. Pagbubukas sa Diyos, pagbubukas sa buhay ng Diyos. So my dear sisters and brothers, let us allow Mary to help us make this Advent season a season of grace, a season of actively sharing in the life of God, a season of deepening our desire for the fullness of life, a season of wanting a more abundant life and working for it. Let us end with a prayer. Together we pray. Okay. Hail Mary, full of grace, as we celebrate your Immaculate Conception, help us, inspire us, and move us to open ourselves to receive Jesus, the source of grace, that we may have life
and and have it more more abundantly. Amen.